Pinabulaanan ng Philippine National Police ang kumukalat na balitang aarestuhin na nito si Senator Bato de la Rosa kaugnay ng arrest warrant ng International Criminal Court. At live mula sa Krame sa Quezon City, may Express report si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, paki-explain nga sa amin ano ba ang ibig sabihin itong pahayag ngayon ng PNP? Ruth, hindi pa pwedeng arestuhin ng Philippine National Police si Senator Bato de la Rosa. Yan ay kahit may arrest warrant na ang International Criminal Court laban sa kanya. Nagsagawa ng press briefing ang CPIO kaninang alas 10 ng umaga. Dito ay pinaliwanag ng PNP na wala pang direktiba para sa implementasyon ng anumang warrant laban kay Senator Bato. Git ng PNP, kinakailangan muna nitong dumaan sa tamang proseso at proceedings bago ang implementasyon nito. Dalawa ang posibleng grounds. Una ay sa pamamagitan ng extradition proceedings na nangangailangan ng court order. Pangalawa ay sa pamamagitan ng direct surrender sa ilalim ng RA 9851. Ayon pa sa PNP, fake news ang kumakalat na post tungkol kay di umunay pag-aresto kay Senator Bato dahil sa warrant of arrest mula sa ICC. Narito ang paliwanag ng tagapagsalita ng PNP. Ang nasabing post po ay sinasabi natin na ito po ay hindi nanggaling sa Philippine National Police Public Information Office at ito ay hindi sumasalamin sa panuntunan at instructions po ng National Headquarters kaugnay ng nasabing issue. Sapagkat pinaniniwalaan po ng Philippine National Police ang mga legal na proseso kung saan paano po i-implement ang nasabing ICC warrant. Ruth, tiniyak ng PNP ang seguridad sa paligid ng Senado. Nasa 343 na pulis ang nakadeploy sa Senate premises para mapanatili ang peace and order at crowd control. Ipinatupad din ang maximum tolerance sa mga rallyista, ngunit maaari silang arestuhin oras na maging unruly ang protesta. Ruth, bago raw umaksyon ang mga pulis, kailangan munang magkaroon ng official transmission ang warrant mula Interpol patungong NCB o ang National Central Bureau at ang PCTC ang Philippine Center on Transnational Crime. Pagkatapos nito ay papatawag ang apat na ahensya, ang DOJ, DFA, PNP at NBI upang mag-convene. Dito magmumula ang go signal para ma-implement ang nasabing warrant. Ruth? So, ibig sabihin doon sa pinapaliwanag mo, Jazz, no, na kung sakaling magkaroon na nga ng warrant at ma-implement na yan, any law enforcement agency can enforce that. Hindi lang PNP, pwedeng NBI, pwedeng ganyan. Yes, Ruth, no, sa paliwanag sa atin ng PNP kanina, either PNP o NBI yung pwedeng mag-implement nitong arrest warrant. Pero bukod sa dalawang ahensyang yan, dito lang daw iikot yon, Ruth. Yan po ang Express Report ni Mobile Journal, Jazz Paredes. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.